Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa buwan ng August 2024? So may lalaki tayo dito. Probably senior. Mga 60 na yan, pataas. Hindi kasal. Hindi ko masabi kung single ba to o in a relationship, pero hindi siya kasal. Walang anak. Walang stable job. O baka nga walang work. So, may tao nga, no? Kung baga, iniisip ko kung siya to, o ito yung puso nyo. So, again, case-to-case basis. Na-describe ko naman, di ba? Kung sino tong lalaking to. Kasi, ang dating may gagawing kalokohan tong lalaki eh. Ito, nagbabalance siya doon. Ano kaya yung binabalance niya doon? Ay! May ano tayo, cups. I mean, ace of cups. Anong binabalance niya? Eto. Basta may cup love to, di ba? Kaya lang, maganda sana kung ganito. So, parang natapon yung feelings. So, ang dating sa akin, ang binabalance niya dito ay relasyon. Wala na siyang pagmamahal dun sa kanyang karelasyon na original. Disappointed siya sa kanyang love life, kaya mukhang naghanap siya ng iba. Tingin ko in a relationship to. Si Lolo. So again, disappointed siya dun sa karelasyon niya, kaya ayan. Parang nawalan na siya ng pagmamahal doon. Kaya lang nagbabalance. So, ibig sabihin, tao yung binabalance niya dito. Isa na dyan yung read. Pero, again, hindi naman lahat ay tatama ng reading na to. Ito lang. Yung may person na ganito, o siya mismo to. Yung matanda nga, matanda na yung lalaki dito, lolo, na, o kung di man literally lolo, someone na may anak, walang anak. Someone na walang anak, hindi kasal, hindi mayaman, walang stable job, o baka walang work. Tinan mo to, oh. Di ba card to ng deception? Nagbabalance na doon, kahit dito. So, probably, cheating na to. Ngayon, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Kaya alamin natin kung sino. Okay, yung possible person na tatamaan ng reading na to. Person ng Virgo. Regardless kung ikaw yung babae o lalaki sa kwento. Basta ito yung person ng Virgo. Sa kwento na to. Air. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, dito.
Saturn, Capricorn, o Aquarius. Pero maulit yung Aquarius, edi particular sa partner na Aquarius. Ayan, kuha tayo ng ibang detalye dito. Oh, ano to? Kasi elixir, ay pwedeng parang potion ba? Yung parang siyang magic. Reattachment? X to. So, ang dating sa akin, malaki chance na may magkabalikan na X. Sa iba sa inyo, syempre, case-to-case basis. May iba na ayaw, may iba na gusto. So, dun sa may gusto pa, mukhang magre-reconnect sila ulit. Dito. Okay? At yun nga, baka magkaayos pa sila. Pero malaki ang chance. Kasi ito ay healing. Healing cord, kaya siya potion. Diba, doon sa mga may mga magic, ito yung the best na pwede mong makuha. Kasi nga, siya yung panggaling ng kahit anong problema. Na poison, nagkasakit, ito, elixir. Siya yung dapat meron ang lahat ng bida. So may mga laro, di ba? Yung mga laro. Laro, movie na may kinalaman sa magic. Ayan. Elixir. Ito, reattachment kasi parang nagdikit ulit, di ba? So, doon ko kinuha yung reconnection. O pwede rin naman chance na maayos pa kasi nag-aayos siya. Inaayos niya yung sarili niya, di ba? Para siyang manika. May chance pa na maayos pa ang nasira to. Nasirang tiwala, nasirang relasyon. Basta something na nasira, may chance pang maayos dito. Pero sabihin naman natin ayaw na nila sa ex nila. Kasi nga, di ba? May iba na ayaw. Move on. May chance ng moving on dito. Parang ito try ng iba sa inyo na subukang ayusin ang buhay nila. Anyways, punta tayo dito. Oh, may magbabalik na naman, oh. So, pwedeng to, soulmate connection, twin flames. Pero, ex na naman. Cause and effect, karma to. So, ito yung magbabalik, baka ex. So, siguro, kaya magbabalik yung someone dito sa past ay dahil na karma. So, umulit-ulit yung ex para sa iba sa inyo. Pero maganda kung i-clear natin. Dito sa spread na to, yung may chance pa ng reconciliation in a good way. Sino yung katamaan ng reading na to? Sino yung ex ng Virgo? Leo, Libra. Ngayon, ito naman, dito sa spread na to, yung magbabalik daw. Again, ex na naman. Kaya magbabalik kasi na karma. So, sino naman yon? Cancer. Lahat ng air. Gemini, Libra, Aquarius. So, alin man dyan. Sa air sign na yan. Ito ang huli.
May continuation o continuance eh. Continuance ng buhay, longevity. So, ibig sabihin, kung sino man yung magkakasakit o nagkasakit na, halimbawa nasa hospital, o kung di man nasa hospital, yun nga, napapagaling sa bahay, nagkasakit for some reason, gagaling pa yon. Don't worry, lalo na siguro yung nasa hospital, makakauwi pa yun ng bahay. Okay? Kaya wag mabahala. So, kung sino man yung magkakasakit na maho-hospital, for some reason, uuwi din yon. Kaya wag masyadong mangamba. Dahil gagaling din siya. Hindi man literally babalik sa 100% na health. Kasi case-to-case basis. At least makakauwi, di ba? Kaysa yung naratay na sa hospital. Ganun dating dito. Hahaba pa ang buhay. May continuation pa ng buhay. Ganun, no? Lalo na siguro sa mga severe cases. Sabi nating matanda na. O toxic talaga yung sakit. Sana nga. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.